ng Araneta Center Bus Terminal. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP, alin na mas maraming pasahero kahapon o ngayon? Mel, bagaman bagay na bawasan ng pagdating ng mga tao dito sa Araneta Center Bus Terminal, ay pinotakti naman ng reklamo itong Sililan Transportation Office Chief Arturo Lumibaw sa kanyang pag-iikot dito kanina. Pagtungtong pa lang ni LTO Chief Lumibaw sa unang bus, reklamo agad ang sumalubong sa kanya. Pwede sa lang? Sir, pag nagtaas sila ng Ano? Kasi last week ko nagtanong na ako 350. Tapos ngayon Overcharging. 500. Sino ba ano nito? Paliwanag ng Araneta Bus Terminal. Meron po kasi mga reservation din na sinisiguro din ng mga bus company para may isakay din itong mga paserong ito. Each bus company, may mga kopya po sila ng taripa o matrix na prescribed ng LTFRB. Ngayon, sa ganitong panahon, in fact, nag-extend sila ng diskwento pa. During the lean months, they offer a special discount. So, definitely, hindi sila pwede mag-overprice. Kaya rin daw naninibago ang ilang pasahero sa halaga ng ticket dito ay dahil karamihan sa bus lines ay ibinalik na sa regular na presyong halaga ng ticket na noong off-season ay mas mura. Sa rutang papuntang Naga halimbawa para sa non-aircon bus, dapat hanggang 571 pesos at 40 centavos lang. Pero kung senior citizen ka at estudyante at may kapansanan, dapat hanggang 457 pesos at 12 centavos lang ang singil. Nasilip maging ang problema ng overloading ng mga bagahe. Ang overloading ang isa sa mga dahilan ng aksidente ng mga bus. Isang bus, pinababa ko yung mga maraming gamit dahil baka pag-turn ng bus ay matutumba na, so that would be dangerous. Dito po. That would be dangerous to the passenger. Pero may ilang paserong tulad ni Lorna na pauwing Masbate na napabayad ng 300 pesos dahil sumobra ang dala niyang bagahe. First time ko mag-drive sa... Hindi ko po alam na may limit ko ng ganyang karami. Panay rin ang paalala sa mga pasahero, ingatan ang kanilang mga bagahe at mga kasamang bata dahil sa pananamantala ng mga masasamang loob kahit Semana Santa. Ayon sa pulisya, nagkalat ngayon ng mga miyembro ng Sarisigang na ang modus operandi. Dapat pag may mga karga sila, hindi po nila iwanan. Pag halimbawa, pag mag-CCR sila o may bibilin sila ng iba, dapat may maiwan doon sa gamit nila para isin sila. Punuan na rin sa iba pang bus terminal sa Cubao. Bawal ang pagsama ng alagang hayop sa biyahe sa Victory Bus Liner. Kaya ang paserong ito na papuntang Pangasinan, problemado. Wala kasi siyang pag-iiwanan sa kanyang asong si Rusty. Mel, tinatayang aabot sa 5,000 pasahero ang dumating at darating pa rito ngayon araw sa Araneta Center Bus Terminal, pero bukas daw ay posibleng trumiple pa ang bilang na yan. Para naman po dun sa ating mga kapusong paalis pa lang, maaari po kayong tumawag at mag-inquire sa Araneta Center Bus Terminal sa numerong 911-4766. At yan munang latest mula rito, balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Malasenakulo ang kilos protesta ng mga maralitang tagalunsod sa Maynila kanina. Tinutulugsan nila ang pagsisinungaling umano ni Senador Manny Villar na dati siyang maralita at namatay ang kanyang may sakit na kapatid dahil sa kahirapan. Ang kolumnistang si Lito Banayo ang unang kumwestiyon sa tunay na katayuan ng buhay noon ni Villar. Taga-suporta ni Senador Noynoy Aquino si Banayo. Iginiit naman ni Villar na dati siyang mahirap. Nahirapan akong unawain na uwi na isa sa mga premyadong ospital na parang ang claim mo, di ba, hindi makabili ng gamot pero kaya magbayad punong klase ospital. At tinahamon ko siya ang ating si Noynoy na sabihin, sasamahan ko siya sa aming bahay sa Tondo. Ipapakita ko sa kanya kung paano kami namuhay doon. Ito po ay isang laban din ng isang taga-Tondo na tinda sa Divisoria at isang asindero. Iginiit ng Vatican, hindi nabawasan ng otoridad ng Santo Papa sa gitna ng issue sa sexual abuse scandal ng ilang pari. Sa halip, napagtibay pa nga umano ito dahil sa suporta ni Pope Benedict XVI para masugpo ang mga kaso ng pang-aabuso. Binabatikos ng Santo Papa dahil sa mga hakbang niya nung arsobispo pa, kaugnay sa kaso ng mga paring dawit sa pang-aabuso. Sa Amerika, nagprotesta naman ang ilang biktima ng pang-aabuso. Pakiramdam daw nila, hindi sila pinakikinggan ng Santo Papa. Susunod! Mga ATM handa raw para sa dami
ng mga magwi-withdraw ngayong Holy Week. Second runner-up ng Binibining Pilipinas, ano kaya ang reaksyon na siya na ang lalaban sa Miss Universe? At ang kwento sa likod ng pag-amin ni Ricky Martin na isa siyang bading. Tuloy ang pagtutok dito lang sa 24 oras.